Magandang gabi po sa iyo, Sir Bibi. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Mark. Dati po, ay hindi talaga ako naniniwala sa mga kwentong kababalagan. Tuwing may naririnig na ako noon mula sa aking mga kaibigan o kaya naman ay kamag-anak, ay akin na lamang ipinagkikibit balikat iyon, na laging iniisip ko na ang kanilang mga sinasabi ay pawang kwento lang at gawa ng kanilang malilikot na imahinasyon. Dito na po kasi ako ipinanganak at lumaki sa Maynila. Pero nung minsang maranasan ko yung nakakatakot na pangyayaring iyon sa buhay ko, ay naniwala na ako. Nangyari po ito nung umuwi kami sa probinsya nila tatay. Namatay po kasi yung lola ko. Kaya umuwi kaming tatlo ng aking mga magulang. Nag-iisang anak lang po ako. Malayo po ang probinsya nila tatay. Natatandaan kong sumakay kami noon ng barko sa Pier 14 sa Maynila. At nang sumunod na araw na kami dumating, may mga sumundo sa amin noon na mga kaanak ni tatay pagbaba namin ng jeep. Unang pagkakataon iyon na nakaranas akong sumakay ng jeep na nasa bubong ako nakaupo. Ang daming pasahero at kargang gamit. At kahit sa loob ng sasakyan ay punong-puno, na mayroon pang mahabang upuan na inilalagay sa gitna. Natuwa naman ako sa mga sumundo sa amin dahil sila yung nagdala ng aming mga gamit. Ang dami naming mga dala noon. Ilang lata ng biskwit yon at kung ano-ano pa. Pinaporter pa nga namin iyon pagbaba namin sa barko dahil sa dami ng mga iyon. Nakilala ko yung kanyang mga kapatid at yung kanilang mga anak. Ang layo din nung nilakad namin papunta sa bahay ng mga magulang ni tatay. Pero di ko naman masyadong naaramdaman yung pagod dahil sa marami kami naglalakad at nagkukwentuhan. Hindi Tagalog ang salita sa kanila, pero madali namang maunawaan ang kanilang lengguwahe at marurunong silang magtagalog. Pagkausap nga nila kami ni nanay ay nagtatagalog naman sila. Nang dumating kami sa bahay nila lola, ay sinalubong kaagad si tatay ni lolo at iba pa niyang mga kamag-anak at nag-iyakan na. Gutom na ako noon dahil sa tanghali na napakainit ng mga oras na iyon. Tirik na tirik ang araw na wala kang ibang maririnig kundi ang malalakas nilang mga iyakan at nakakakilabot iyon. Nung nagpapahinga na kami pagkatapos naming makapananghalian, ay nakaupo ako sa isang sulok at matamang nakikinig sa kanilang mga pag-uusap. Ikinukwento nila sa tatay ko kung paanong namatay si lola, na nagtaka ako sa paraan ng kanilang mga pagkukwento, na para bang sinasabi nila na hindi pa dapat umano namatay si lola, kahit pa nga nakita kong matanda na talaga ito. Yun kasi ang unang sumagi sa isipan ko. Namatay ito sa sakit at bunga ng kanyang katandaan. Pero ayon sa kanilang pagkukwento, ay may pumatay kay lola. At kaya pala nasabi nila na hindi ito basta-basta mamamatay sa katandaan o di kaya ay sa sakit, dahil sa may iniingatan itong isang maliit na libro na kanilang pinaniniwalaang pinagmumulan ng kanyang lakas at karagdagang buhay. Kinagabihan ay nagtaka ako kung bakit tila hindi naragdagan ang mga taong nakikipaglamay. Halos mga kaanak lang ang naroon.
Kaya hindi naiwasang magtanong ni nanay. Sabi ni tatay ay umiiwas daw ang mga tao. Natatakot kasi sila na baka madamay. Nalalo naman kami nagtaka ni nanay sa kanyang mga sinabi. Nang lumalim na ang gabi, habang naglalaro kami ng mga pinsang ko, ay bigla na lamang nagkagulo. Narinig namin ang malalakas na pagsigaw na sa aking pagkakaintindi ay parang may nakita sila na gusto nila iyong habulin. Naramdaman ko may humawak sa aking balikat at nang mapalingon ako ay nakita ko si tatay. Sinabi niya sa akin na huwag daw kaming lalabas ng silid kahit anong mangyari. Nakita ko may hawak itong itak pero hindi pa iyon nakalabas sa lalagyan nito. At lumabas na sila ng bahay kasama ang kanyang mga kapatid na lalaki at ilan pang mga kaanak. At narinig naming nagtakbuhan na sila. Makalipas ang mahigit kalahating oras ay narinig na naming muli ang kanilang mga tinig. Pagpasok nila ay hinarap kaagad sila ni Lolo. Di ko naintindihan ang kanilang mga sinabi, pero parang tinatanong sila nito kung kanila bang naabutan yung hinabol nila. Nakita kong umiling si tatay at sinabi nito sa Tagalog na ang bilis daw noon. Wala akong anumang ideya sa kung ano ang kanilang pinag-uusapan at kung sino yung tinutukoy ng tatay ko na napakabilis. Nang sumunod na araw ay napansin kong nasa isang silid ang aking mga magulang at nag-uusap sila. Lumapit pa ako ng kaunti sa may pinto na bahagyang nakabukas at nakinig ako sa kanilang pinag-uusapan. Dahil doon ay nalaman ko na yung kanila palang hinabol noong nagdaang gabi ay isang aswang, na kahit ang nanay ko nang una niyang marinig yon ay hindi makapaniwala at kanya pang naitanong sa aking tatay kung umiiral pa ba raw ang aswang noong mga panahong iyon, na sinabi naman ng tatay kong oo at nais daw nitong makuha yung maliit na aklat na nasa pag-iingat ng lola ko nung nabubuhay pa ito. Ganong mga oras na iyon naman ay nakay lolo na. Nakita daw iyon ni lolo na iniluwa ni lola bago tuluyan itong malagutan ng hininga. Kinagabihan noon ay napansin kong nakaabang sila tatay kasama ng iba pang mga kalalakihang naroon. Pero naging mapayapa naman ang buong magdamag. Nang ikatlong gabi na namin doon, habang natutulog ay bigla na lang akong nagising nang may maramdaman akong nakatapak sa aking paa. Pagmulat ko ay nakita ko ang aking pinsan na mahimbing na natutulog sa aking tabi. Pagbaling ko ay may naaninagan akong parang mayroong nasa isang sulok na nasa tabi ng haligi. Medyo madilim kasi noon sa silid na pinagtulugan ko, dahil yung kaunting liwanag na tumatagos doon ay galing lamang sa nakasinding mga ilaw doon malapit sa ataol ni lola, na ginamitan lang ang baterya ng sasakyan. Wala pa kasing kuryente noon sa kanila. Ang unang pumasok sa isip ko ay isa lang siya sa mga pinsang ko, na naisip kong baka naihi at doon na lamang umihi sa may haligi na nakaluhod. Pero nang unti-unti nang masanay sa dilim yung aking mga mata, ay nakita kong nakaharap ito sa akin. At sa unang pagkakataon ay noon pa lamang ako nakaramdam ng ganong katinding takot sa buong buhay ko.
nang bumungad sa akin ang kanyang nakakatakot na mukha na talaga namang napasigaw ako ng ubod lakas. Ang haba ng uso nito, dala na rin marahil ng mga matutulis na ngiping nakausli at para itong naligo sa mantika dahil sa nangingintab ang kanyang katawan at kakaiba ang kanyang mga mata na masamang nakatitig at hindi man lang kumukurap. Pero mabilis itong lumabas sa bintana nang maramdaman niya nagpasukan na sa silid sila tatay at mga kapatid nito. Itinuro ko yung bintana at sinabing doon ito dumaan. Mabilis silang lumabas ng bahay at tinabol iyon. Pero nang makabalik sila tatay, ay bigo muli sila na maabutan iyon. Kinabukasan ay nakita kong nag-uusap-usap silang lahat. Napagkasunduan nila na kanilang pupuntahan na yung aswang sa bahay nito. Pagkat nalaman ko na kanila naman pala iyong nakilala. Narinig kong nagsalita pa si tatay at sinabing mas makabubuti pang araw yung gagawin nilang iyon upang matapos na ang lahat at malaman na rin daw kung ano ang totoo bago pa mailibing si Lola. At nakita kong inilabas ni Lolo yung maliit na aklat. Napagkaisan din nila na ibigay na iyon. Yaman din lamang na iyon lang talaga ang pakay nito. Na wala naman ni isa sa kanila ang may gusto na mga laga noon. At nagpaalam na sila. Pero nakiusap ako kay tatay na kung maaari ba akong sumama. Nung una ay hindi ito pumayag. Kahit si nanay ay pinagsabihan ako. Pero naging mapilit ako at narinig ko si Lolo na sinabing pasamahin na ako at umalis na kami. Malayo-layo din ang nilakad namin papunta doon sa bahay ng aswang. Nang matanaw ko yung bahay ay nanindig na kaagad yung mga balahibo ko sa aking katawan. Napakakulimlim ng lugar na pinagtitirikan ng bahay ng aswang na ibang-iba ang itsura kesa sa kapaligirang nasa labas ng bakuran nito at nakasaradong lahat ng mga bintana at pinto ng kanilang bahay. Nang nasa harapan na kami, tatawag pa lang si Lolo ay bigla nang nagbukas ang bintana at bumungad sa amin ang isang babae. Nagtaka ako nang tawagin niya si Lolo na tatay. Dahil nang tawagin niya ang kanyang asawa at sabing naroon kami nila Lolo, ang banggit niya dito ay tatay. Naisip ko na marahil ay paraan niya lamang iyon ng paggalang. Pero nung magbukas na ang pinto, pagkakita sa amin ng lalaki, ay agad nitong tinawag si tatay na kuya. Kapatid pala ito ng tatay ko. Pinapasok niya kami sa kanilang bahay at nag-usap sila. Sinabi nito na yung aklat lang ang kanyang pakay at wala nang iba. At mariin niyang itinanggi na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Lola nang tanungin siya nila tatay. Sinabi pa nito na kahit gano'n na siya, na isa na siyang ganap na aswang, ay hindi niya umano magagawa ang gayon sa sariling ina. Dagdag pa nito, sa kababaryo nga lang daw ay di nila magawang kantiin sa kanila pa kaya na sarili niyang kadugo. Sabi pa nito, marahil ay pinili na umano talaga ng kanilang ina na isuka na yung maliit na aklat pagkat gusto na nitong mamahinga. Inilabas ni Lolo yung aklat mula sa kanyang bulsa
at iniabot iyon sa chewing kong aswang. Nang pabalik na kami ay nalaman kong nahawa pala ang kapatid ni tatay sa asawa nito. At simula noon, dahil sa mahal na mahal niya ang kanyang asawa, ay mas pinili na lang niyang iwasan na sila. Pero ang alam daw nila tatay ay hindi naman talaga kumakain ng tao ang ganong uri ng aswang na katulad nila. At iyan po ang aking karanasan, Sir Pipi. Sana po ay magustuhan nyo. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay minsan panghango sa mga tunay na pangyayari. Ipinadala ng isa po nating masugid na tagapakinig. Natatawagin nating si Emong. Ayon sa kanya, maraming mga kababalagan ang nangyayari sa kanilang probinsya. At kahit noon pa man ay bukang bibig na ng mga tao ang katagang aswang. Ilan na sa kanilang mga kababaryo noon ang namatay na ang itinuturong dahilan ng kanilang pagpanaw ay kagagawanti umano ng aswang. Ang una niyang naging karanasan sa mga ito ay nang minsang dumalo sila sa isang okasyon sa katabi nilang baryo. Bali paligo iyon ng kanyang tiyahin dahil sa pagkakasilang nito sa bago nilang sanggol. Doon kasi sa kanila noon ay ipinagdiriwang yung unang paligo nung nanganak matapos na makapagsilang, kung saan ay nagkakaroon ng handaan. Maayos naman at masaya ang naging handaan. Ngunit nung pauwi na sila ay doon na naganap yung unang karanasan ni Emong sa mga sinasabing aswang. Kasalukuyan nilang binabaybay yung daan pauwi sa kanila. Inabutan na sila noon ng gabi. Dahil na rin sa nawili ang kanyang ama sa pakikipag-inuman sa kanilang mga kaanak na naroon sa handaan. Ang edad ni Emong nung mga panahong iyon ay 12 anyos pa lamang. Dalawa na lang silang naglalakad ng ama, pagkat yung nanay at dalawang kapatid niya ay nauna na. Pinaiwan siya upang may makasama ang ama sa pag-uwi. Medyo may tama na ang kanyang ama, bunga ng nainom nito. Pero maayos pa namang nakapaglalakad. Nang malapit na sila sa bakod na alambre, ay bigla silang may natanaw sa di kalayuan. Nakakita sila ng tao na nakayuko iyon ng bagya, na parang mayroong pinagkakabalahan habang patuloy na naglalakad. Naisip nilang mag-ama na marahil ay kakilala nila iyon, kaya nagpatuloy lang sila. Pero nang kanila na iyong makakasalubong ay nagulat sila pareho, dahil napansin nila na duguan ito. Nagkalat ang mga dugo sa kanyang damit, kaya napahinto silang sandali. Napahawak na rin kaagad ang tatay ni Emong na si Mang Andoy sa kanyang itak na nasa bewang. Nang makalapit pa ito ng kaunti sa kanila, ay doon pa lang naging malinaw kay Mang Andoy kung ano ito. Isa iyong aswang na nagkalat ang mga dugo, hindi lamang sa suot nitong kamisa chino, pati sa palibot ng bibig nito at ibang panig na mukha ay nanlilimay din sa dugo. Nakatitig ito sa kanila na halos hindi kumukurap. Gumilid sila sa daan. Naramdaman pa ni Emong ang mahinang pagkabig sa kanya ng ama.
na pinapapwesto siya nito sa kanyang gawing likuran. Dahan-dahang naglakad yung aswang na patuloy pa ring nakatingin sa kanila. Yung sandaling tagpo na iyon, paglalarawan ni Emong, ay parang walang katapusan. At sa pakiramdam niya ay parang napakatagal. Hindi sila kumilos. Nanatili lamang silang nakatayo sa gilid na nakikiramdam. Gayon din yung aswang. Patuloy lang ito naglalakad ng marahan habang nakatitig sa kanila. Kakaiba ang mata nung nilalang. Puro itim at wala kang makikita na anumang puti. Basang-basa ang katawan nito na animoy sisiw na kalalabas lamang mula sa itlog. Nakakatakot din ang mahaba nitong mga kuko na parang naninigas pa ang kanyang mga daliri na tila laging handang mangalmot. Nang nasa harapan na nila ito, ay kitang-kita ni Emong ang maliliit ngunit matutulis nitong mga ngipin. Kaya napahawak siya ng maigpit sa damit ng kanyang ama. Ngunit wala namang reaksyon silang nakita mula doon sa aswang. Nang makalampas na ito sa kanila, ay tsaka pa lamang inalis ang pagkakatitig sa kanilang mag-ama. At mabilis na itong tumakbong palayo. Doon pa lamang nakahinga ng maluwag si Emong. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita nung gabing iyon. Kaya pagdating nila sa bahay, ay di niya napigilan ng sariling magkwento sa kanyang mga kapatid at nanay. Doon rin niya napatunayan na totoong umiiral ang mga aswang. Isang araw, pagdating ni Emong galing sa paaralan, ay inutusan siya na magpunta sa kapatid ng kanyang tatay para sabihin na totoo ang kanilang paglalagari sa kinabukasan. Isa kasi iyon sa pinagkakakitaan ng kanyang ama, ang paglalagari ng mga puno para gawing tabla o di kaya naman ay mga pangposte at iba pang kailangang kahoy sa bahay. At ang lagi nitong katuwang ay ang nakababata nitong kapatid. At tumalima nga si Emong sa utos ng kanyang ama. Nagpunta siya sa bahay ng tiyuhin. Naipaabot naman niya ang mensaheng nais parating ng kanyang tatay. Pero nung pauwi na siya, ay nakarinig ng huni ng aswang. Kaya kinabahan siya. Parang gusto niyang bumalik sa bahay ng kanyang tiyuhin. Pero pilit na lang niyang pinaglabanan iyon. Ngunit nang minsan pa yung humuni, ay hindi na niya talaga kinaya. Dahil pakiramdam niya ay malapit lang iyon sa kanya. Parang nasa gilid lang iyon ng daan. Kaya napahinto siya at pipihit na sana pabalik sa bahay ng kanyang tiyuhin. Naisip niyang bahala na kung magtaka ang mga magulang niya kung bakit hindi siya nakauwi. At nang tatalikod na siya, ay hindi niya napigilang ilawan yung puno. Nang marinig niyang uli ang huni noon, at laking gulat niya nang makita ang aswang na nakadapo doon sa sanga. Buto pa dito at mayroong bakbak. Pulang-pula ang mga mata na naglalaway. Kaya tumakbo siya ng matulin habang sumisigaw at humihingi ng tulong. Buti na lang at naging maagap din yung kanyang tiyuhin, na nang malapit na siya sa bahay nila, nang marinig nito ang kanyang mga pagsigaw at paghingi ng tulong,
ay agad ding kumilos at sinalubong siya. Kanyang sinabi sa tiyuhin yung kanyang nakita at nakiusap na kung maaari pa raw siyang doon na muna sa kanila matulog. Pumayag naman ito at pinakain na siya ng hapunan. Matapos makakain, habang nagpapahinga, ay narinig niya ang boses ng kanyang tatay. Natuwa naman si Emong. Pagbukas nila ng pinto ay nakita niyang kasama din ito ang nakababata niyang kapatid. Nag-alala umano ito sa kanya kaya naisipan na nitong sundan siya. Sinabi naman ni Emong ang dahilan kung bakit hindi siya nakabalik. Kinabukasan, nang nasa bahay na sila Emong, ay nabalitaan nila mula sa kumpare ng kanyang tatay na dumayo ng tuba na meron umanong inatake ang aswang doon sa kabilang baryo. Grabe umano ang sinapit nito, pero nagawang makaligtas sa tulong ng kanyang sanggot. Ito yung patalim na ginagamit ng mga manunggete o yung gumagawa ng tuba. Ang hugis nito ay pakurba at napakatalim. Ayon sa biktima, may pakpak umano yung aswang na dumali sa kanya. Kaya hindi maiwasang hindi sumabat ni Emong sa usapan ng kanyang ninong at tatay. Sinabi niya na iyon din umano yung uri ng aswang na nakita niya noong nagdaang gabi. Lumipas ang mga taon. Nung si Emong ay 19 anyos na, ay minsan pa siyang nakaranas na makakita ng aswang. Nung mga panahong ito ay madalas na siyang hindi umuwi sa kanila dahil sa trabaho. Minsan nung naroon siya sa karatig bayan at nakikiani, ay naisipan nilang tumagay ng gin habang nagpapahinga sa kupong pansamantala nilang tinutuluyan ng kanyang kaibigan. Gabi na noon at naisipan nilang libangin ang sarili sa pamamagitan ng pag-inom. Nang sinisimulan na nila yung pangalawang bote, ay bigla na lamang may narinig silang tumawag mula sa labas na hindi maaaring magkamali silang magkaibigan. Boses iyon ng tatay ni Emong na si Mang Andoy. Kaya nagulat pa silang magkaibigan at napatingin sa isa't isa dahil sa pagtataka kung ano ang ginagawa ni Mang Andoy doon. Kaya mabilis silang napatayo at binuksan ni Emong ang pintuan ng kubo. Pero mas lalong ipinagtaka nila nung wala silang makitang naroon at nakarinig sila ng kalabog sa kanilang likuran. Paglingon nila ay napatakbo na silang bigla na hindi na dumaan pa sa hagdan. Tinalon na lang nila kapwa iyon dahil sa sobrang takot. Nakita kasi nila ang isang aswang na naroon na sa loob, takam na naglalaway, na nakabuhagag ang buhok, na animoy alambre sa tigas na nagtatayuan, at pailing-iling pa na nanlilisik ang mga mata. Hindi sila tumigil sa pagtakbo, na nang sila ay huminto, ay naroon na sila sa bahay na nagpapatrabaho, na hindi malaman ang reaksyon ng may-ari nang sila ay makita. Hindi nito alam kung maawa pa sa kanila o matatawa dahil sa halos mata na lamang ang nakikita sa kanilang dalawa. Hindi na kasi nila nagawang maiwasan pa ang maputik na daan dahil sa pagmamadali at sa sobrang pagkataranta at bunga na rin marahil ng matinding takot, ay nagkandara pa sila
sa pagtakbo. Makalayo lamang doon sa kubo kung saan naroon yung aswang. Ngayon po ay dito na ako nagtatrabaho at naninirahan sa Maynila. Pero hindi ko pa rin makakalimutan yung aking mga naging karanasan pagdating sa aswang. Kaya hindi ko maiwasang hindi ibahagi sa mga umpukan, lalo na kapag nagiinuman. Minsan kasi ay napakadali talaga para sa atin ang magsabi ng hindi totoo, lalo pa kung hindi naman natin naranasan. Hanggang dito na lang po, Sir PB, at marami pong salamat. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.